Shalom, shalom sa akong mga hinigugmang mga kaigsuunan diha sa kanangga matag-ob nga distrito sa mga Adventist. So maghimo lang ko og gamay nga short video ba para maka help bitaw sa paglambo, pagtubo ug pagdasig sa ato ang pagtuo sa atong buhing Dios. So since na accept man ninyo ang kining sa kuan ba, ah, economic development sa mga Adventista to diha nga grupo. So karon kining gitawag nga kumska man na sa kanang sa San Vicente. So ako manggong nahunanaan niya, why not ato nang i-apply diha sa mga Adventist nga grupo para ma-increase nato ang ila ang kining financial nga development, especially sa kaning kwarta ba. Kay usa sa pinaka instrument sa pagtubo sa buhat ang kwarta. Kay mao man na mo sustain sa pagkaon, sa mga expenses, etc. So, muna usa ka rason nako nga akong gipaningkamutan yun na siya nga mabuo na nga grupo ang kining semi-lending naman gina siya, but naana siya gitawag nga social services inside o at onside ana nga grupo. So sa mga viewers ani, ako lang gi-encourage ba nga sugdan lang yun nato. Kita magsugod nga gamay lang anay, and then sa pagsugod makita na sa unahan ang mga development kung unsa pay kinahanglan natong i-improve. So mao gina nga usa sa pinakadako nga challenge ron sa mga Adventista ang panginabuhi o ang kwarta. Kay tungod sa trabaho, una-una ang mga Adventista di man ta katrabaho og Sabado. So muna nga og mga apply ang uban di gyud ayo ka trabaho kay wala may Sabado. So diha ang mga leaders ato nang tan-awon sa ato ang lugar kung saan nato pag-develop og mga job creation pohon in the future na di na ta kinahanglan nga kitay mga empleyado, dapat kitay mo provide og trabaho like the Israelites. Ang mga Israelites kita man na example na sa mga tao nga nagtuo sa buhing Dios. Ang mga Israelites muna na sila nga job creation, mga inventor, mga corporate owner, mga business manager, kay di man sila katrabaho og Sabado nya wala sila dagkong yuta. So simple kaning knowledge based economy. So ang kwarta kinahanglan kay na sa pagtubo sa buhat. Dili ta magpakabuta og bungol nga di ta kinahanglan kwarta. Kitang tanan the moment we are born nagsugod na ang atong longing for money kay mao na mo sustain sa ato ang kinabuhi hantod mamatay ta kinahanglan gyud ta kwarta. So di ta magpakabuta og bungol nga di ta mo take action ana nga problema. Kay wala na siya nga instrumento sa pagtabang sa buhat, we will all die. Kay mo man mo sustain sa trabaho sa pagtrabaho sa gospel spreading or sa pag-nurture sa mga tao nga mutubo sa buhat, mutubo sa pagtuo. So ikaduha, mura na ang ako ang karon initial pa man na siya nga pag-develop sa grupo. Ang una kana siya economic development sa mga Adventista. Ang ikaduha kaning nurturing. Mura na ang duha ako ang kuan anay karon focus kaning nurturing sa mga Adventist kay stagnant kayo ang mga growth sa Adventista. Nagdako lang ta sa simbahan, nahimo na nga atong habit ba ang pagsimba nga wala kanang gugma nga mugawas ato nga mutabang ta sa mga ubang tao, relate ta sa uban nga kuan mga kakuwangon sa ato ang grupo. So muna nga ang number one gyud nga nakaluya sa kining development sa kuan mga pagtuo sa mga tao kining communication. So na naman ta sa 21st century, wala naman ta sa 1800s, na natay internet. So make it sure nga ang internet ato ning improve pod ang ato ang kaalam ana. Simple ra kayo, messenger
na ay online worship muna kay dapat innovative pod ang approach sa ato ang growth kay ulit na mo adapt og mga best practices muna nga mga luya ta kay dili na pwede ang panahon karon nga wala na internet kay tanan karon nga transaksyon sa kalibutan manegosyo man na ma-religion man na ma-relationship man na matrabaho man na etc. They are all connected sa internet. So we need to adapt kay og nga ato ang mindset wala tay adaptation karon sa internet muna nga maobsoleta di ta ka grow ma-stagnant ta. So muna itatak sa atong hunahunang kasing-kasing nga we need to adapt ug unsay mga modern approach kay og kinaraan lang gyapon atong hunahuna og kasi nga wala gyapon na di na pwede karon we should be creative and innovative kung unsay mga approach nga swak sa atong panahon karon. So i-set aside na natong ato ang pagka-selfish ba nga di ta mo evolve mo man gina nga gusto lang tag comfort. So kinahanglan we need to adapt ug unsay mga best approaches sa karon nga panahon ang internet. So muna nga kinahanglan nato ang simple ra kay ng internet, cellphone lang, storya diha sa inani, simple ra kaayo. But it's really important sa communication kay muna number one nga maka patubo sa pagtuo kaning communication. Yang problema ron kay wala kay tight communication ang simbahan kay imagine 70 na sa una karon 50 na nang. So karon kanang 15 ato nang himuang programa nga kanang 15 churches na ay close relationship kay ang Ginoo di na kag-govern og mga tawo nga walay close relationship, walay unity sa heart, walay harmony. He cannot govern kay ang iyang pag-govern usara na ka sistema. So atong sundon ang sistema sa Ginoo kay di ta bang pakaswito ba sa tanan nga swito ta. We need to learn from the lesson of others also nga atong i-collaborate na atay shared nga vision na atay shared or mutual responsibility sa usag-usa kay ang pagtubo sa simbahan or sa pagtuo unang-una magsugod sa membro kanim ang membro ang growth ana gyud ini pagbasa sa Biblia, pag-practice sa mga commandments sa Ginoo, pagtabang sa uban, etc. Personal na. Ang ikaduha, support na sa mga leaders sa simbahan, sa mga pastors, sa layman, sa mga church elders, o sa pa na mga leaders diha. Muna, nanay tight relationship. Kay og wala ning duha mag-complement, sigurado di gina mo grow ang kuan kay bisag usaon natog pangisda sa gawas sa mga tao, pagkuha sa isda sa gawas, pagsuod sa aquarium way makaon, walay saktong nurturing, patay gihapon na siya nga mga membro. Kay wala man nila makita ang kaayuhan diha sa suod sa simbahan. So atong buhaton, ato yung i-stimulate ang development sa suod sa simbahan kay para og naay mga evangelism pag suod sa simbahan naay sakto nga pagkaon, pag-atiman. So ang quality sa spiritual nurturing taas. So muna nga mutubo gyud ang ilaang pagtuo kay naa may tight nga relationship. So karon ato nang i-address nga problema kay di ta magpapukubuta og bungol kay walay mo take action ana magpadayon ra gyapon na nga problema kay usahay makadaot bagay na sa mga bag-o nga mga membro kay pagsuod wala nila makita ang kayuhan mugawas wala na paggawas ana sa mga bag-ong Adventista sa simbahan muna po na mo spread og negativity sa surroundings mutagam na mura nga maglisod na tao approach ug balik kay mitagam na ang mga tao sa approach ngayon ana magistorya na didto diha ko gikan sa Adventista man ayo nga serbisyo na man ayo nga kuan pagkatiman sa mga karnero. So ato nang i-address nga problema dili ta magpakabutag bungol kay ato nang mutual responsibility sa usag-usa nga pag-atiman sa mga tao kay mao man ay commandment sa Ginoo nga we should love one another. So dili ta magunahuna og kana bang approach nga dili na kayo effective nga approach. Although ang evangelism I'm not against ang ana nga approach kay kinahanglan man ginang evangelism but we need to balance evangelism ug nurturing.
Kay wala ning nurturing bisan pag unsaon nimo panguha dag isda, pagsuod sa isda, patay gyapon na. So mao na ato ang i-address nga problema kay dili ta ingon nga ana nga approach nga bara-bara. So mo lang na ang nurturing manggod kay sige tag kuha og gatas sa mga karnero nya wa po tay gipakaon sa karnero. So what do you think? Unsay mahitabo sa karnero di malnourished, wa gyud gatas nga makuha kay wa man tay gipakaon sa karnero. The same na sa simbahan nga wala tay nurturing nga gihatag pag maayo sa mga tao. Sige tag bira sa ila ang resources nya atong evangelize, di gina mo hatag ang uban kay wala may way kwarta, way kadasig. So di gina mo participate. So karon tanaw nato tanan ang gulo, gihimo ni nako nga personal nga video. Ang uban masakitan, ang uban dili ay really tell the truth kay mao gina ang ikaayo dili kadaot. So hopefully masabtan ninyo nga mensahe nako kay kani akong gihimo karon para ni kaayuhan sa tanan, para lang gyud mulambo ang ato ang pagtuo, pagbuhat diha sa sakto nga pamaagi nga naka-inline ta sa gusto sa Ginoo. So kita may gitawag sa Ginoo, so atong buhaton kung unsay maayo ang Ginoo, sigurado mohatag na og unsay ato ang pangayoon sa iya kung ang ato ang kasing-kasing gunahuna naka-align pod sa iya ang will, sa iyang gusto. So nasa ato ang duwa kay ang Ginoo, He will always provide no matter unsa man ang atong kalisod nga giatiman kay mao na iyang kalipay to delight us. Pero naa sa ato ang responsibility unsaon nato pagdalaan ang blessing. So atong tan-awon tanan ang gulo, atong i-address ang mga problema kay dili ta pakakuan lang butag bungol sa mga problema nato nga giatubang da sa churches. So daghan salamat, may God bless us all. Bye bye.